videohan natin itong sasakyan natin na rerentahan para may reference tayo pagka isa sa uli natin. Kaya inagaan ko kanina kaso problema nga yung ating payment, hindi sila natanggap ng ATM tsaka cash, kailangan isang payment lang. Buta. Ha? Double check natin lahat para wala tayong maging problema pagbabalik natin. Pati yung loob niya kailangan double check lahat. Makina, Aya. Okay. Kulutol, muktay na. Maganda talaga pagka arkila ng sakyan, kailangan yung maliwanag pa para kita lahat ng Ayan, madumi. Pero wala ang problema yan. Full check natin yung niya, ATF. Tsaka makina. So ito yung loob nung Hyundai i10 na nirentahan natin ng isang buwan. Ipapakita ko sa inyo yung niya. Cluster panel, simple lang naman to. Ito yata yung pinaka base model. Ayan yung niya, yung remaining kilometer bago ma-empty yung ating tangke, 171 kilometers. Tapos ito yung average per 100 kilometer nya, 7.1 liter. So yun yung dalawang trip. Wala siyang Bluetooth tsaka USB, gawa ng base model lang yata to. Pero modelo to 2024. Yan yung kanyang handbrake, traditional handbrake. Mas gusto ko yung gantong handbrake kaysa yung electronic shifter. Yung aircon vent sa likod, naka plastic pa nga yung likod niya Nandito yung lock, central lock tsaka window. Ito yung para sa to, hands-free calling. Pero madala ko namang ginagamit yan. So ito na yung ating narentang sasakyan Bali 12 days na to sa akin magmula nung nirentahan ko. Hindi ko pa nga lang napapa car wash siya. Hyundai i10.
Matipid lang sa gasto kasi 1.2 lang makina nito eh. Pero 4 cylinder siya. Yan yung kanyang labas. "14" yung kanyang rim. Steel rim siya, hindi siya mags. Ito yata yung pinaka base type eh. Base model. So dito nga pala mga boss no, yung requirement sa pagrenta ng sasakyan or pag-arkila is ikama lang at saka driver's license. Depende yun sa babayaran nyo kung ilang araw kayo mag-arkila. May isang araw, may dalawang araw, may lingguan, meron din namang monthly. Pero kung matagal-tagal nyo gagamitin yung sasakyan, mas advice na monthly yung rentahan nyo. Mas makakamura kayo dun sa monthly. Ito nga pala, bali, ang allotted na kilometers nito is 9,000 kilometers sa loob ng isang buwan. Pag lumagpas ka sa 9,000, meron ng additional charges yun na per kilometer. Hindi ko lang matanda kung magkano, kung 15 halala ba per kilometer yung charge nila. Pero yung 9,000 kung pang pasok nyo lang, hindi nyo makakonsumo yun. Napakalaki nun. Unless na lang malayuan yung mga biyahe nyo. Tsaka hindi mo ganun pa problemahin yung gasolina dito dahil di hamok naman na mas mura yung gasolina dito kaysa sa Pilipinas, ano. So yun lang mga boss, sana may nakuha kayong idea sa pag renta ng sasakyan dito sa Saudi. Bali ang price nga pala nito nung narentahan ko nasa 2,400 plus isang buwan. Kung daily naman pumapatak to ng mga 110 siguro. Kasi modelo 2024 model kaya medyo may kamahalan.